Today is the last Sunday ng buwan po ng September. At this month of September, we are talking about tapping into God's treasure. At napag-usapan po natin mga kapatid na ang langit pala po ay napakayaman. At gusto ng Diyos na yung kasaganaan doon sa langit ay maranasan din natin. The only way para tayo ay makaranas ng kasaganaan na buhat sa Diyos, we have to tap ourselves into heaven's treasure. At noong po unang linggo, napag-usapan po natin yung guaranteed blessing that we will experience when we tap ourselves into heaven's treasure. Una, we have an abundance of life kapag tayo ay nakatap sa heaven's treasure. And aside from that, mga kapatid, we have a divine assistance. Ang tulong na nagbubuhat sa langit ay ating mararanasan sa panahon na tayo ay nagigipit o tayo ay nangangailangan. And aside from that, mga kapatid, we have a God's protection. Alam niyo po yung mga nagdideposito ng mga malalaking amount, yan po ay mayroong mga security guard. Tapos mayroong yung sasakyan na may bulletproof. Pinoproteksyonan yung mga mayroong mga account na malalaki sa bangko. Gayon din, tayo ay may protection mula sa langit. Sabi ng Bible, di ba, pag ikaw ay nagbibigay ng iyong mga ikapot handog, actually hindi binibigay ang ikapo, ibinabalik. No? Kasi hindi atin yun. Kaya sabi, bring your tithes. Hindi naman sabing give your tithes kasi pag sinabing give, ito'y galing sa iyo. Pag sinabing bring, ibig sabihin ay dalahin mo, ibalik mo sa Panginoon yung para kay Lord. At may sinabi ang Diyos doon, di ba? Sabi ni mismo ng Panginoon, sasaway niya ang mga salot. Hindi niya tayo papadalahan ng mga peste. Di ba? At kayo ay magiging pagpapala at hihilingin ng maraming tao na sila'y i-bless din na kagaya ninyo. So, we will experience God's protection when we tap ourselves into heaven's treasure. And nung second Sunday, napag-usapan natin yung aligning ourselves into the real source of blessing. Napaka-importante na ang ating pong buhay ay naka-align. Kasi kung tayo ay disaligned ang buhay, kahit si Lord ay mag-pour out ng blessing sa atin, ay hindi natin ito masasalo. Lagi itong sasablay. So, to align ourselves into heaven's treasure, we have to in-tune our heart with the heart of God. Kinakailangan yung puso natin ay kaisa ng puso ng Diyos. Kung paano ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, dapat ikaw ay meron ka rin pag-ibig. Kung paano ang Diyos ay merong compassion do sa mga taong unreached people, dapat ay may gayong kading damdamin. Ano po? Kung ang Diyos ay mahabagin, dapat mahabagin ka rin. We have to in-tune our heart to the heart of God. Then, aside from that, we have to walk in the Word of God according to God's rules and instruction. Ang pamantayan ng ating pamumuhay ay dapat ay naka-inline doon sa itinuturo ng Biblia. Pahalagahan natin ang salita ng Diyos. Kapag hindi natin pinapahalagahan, hindi natin pinaniniwalaan ng salita ng Diyos, di ang ating pong buhay ay disalign. So, malalaman mo kung ang iyong buhay ay naka-align sa Panginoon o hindi sa pamamagitan ng kanyang salita. Dapat ang buhay natin ay naka-align sa Diyos. At para ang buhay natin ay naka-align sa Diyos, kinakalakaran natin yung kanyang mga banal na salita. Kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos eh. Wala ho tayong ibang libro na pinag-aaralan dito, kundi ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ay kanyang ibinigay para ito yung ating lakaran. And then to align ourselves to the source of blessing, ang isa pa po, kinakailangan na gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Yung kagustuhan ng Diyos, hindi yung kung ano yung gusto natin. And si Jesus po, siya po ang best model natin sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Kung sinabi niya na, not my will, but your will be done. Kaya naman, mga kapatid, pag si Jesus pala ay nagre-request sa Ama, ay granted agad. Dahil siya po ay masunurin sa kung ano yung gusto ng Ama sa Kanya. And then last Sunday, we talk about breaking the barriers to overflowing blessing. We need to tap into the source of blessing
at kailangan nating naka-align, kumbaga sa tubo, naka-align. Pero may isa pa, kinakailangan unclog. Alam niyo po ba yung lababo o yung gutter na nagbabara na dahil napamugada ng mga ibon, maraming mga dahon-dahon? Bakit hindi dumadaloy doon sa pinaka-drainage yung tubig? Kasi mayroong nakabara. Ha? Bakit? Kahit ikaw ay dumadalo, naglilingkod kay Lord, bakit parang hindi mo nararamdaman ang blessing ni Lord? Baka may nakabara. Kailangang ma-unclog kung ano yung mga bara. So, we talk about last Sunday about breaking the barriers to overflowing blessing. At doon sa talinhaga ng ating Panginoong Jesus, ay sinabi niya doon that we should bind the strong men. Wala daw makapapasok sa bahay ng taong malakas. Kailangan gapusin muna yung taong malakas na yon para makuha mo kung ano yung meron siya. Alam niyo po ba na ang mga blessing bago dumating yan sa atin, kasi meron pong 3 kinds of heaven. First heaven, we are in the first heaven. Ang first heaven, pamula dyan sa tinutungtungan natin hanggang dyan sa nakikita natin sa alabahag. Yung second heaven, yun yung spiritual realm. Nandyan ang demonyo, nandyan mga angel, nandyan ang Holy Spirit. Yan, na tumutulong sa atin. At yung third heaven, nandun ang throne of God. Pero tayo ay nakikipag-battle sa second heaven. So every time we pray and ask to the Father, dadaan muna sa second heaven. Haharangin ng mga evil spirit bago makarating doon sa third heaven. Pag ni-release ang blessing, sana naman dadaan na naman sa second heaven na naman. That's why we should bind the strong men na kumukontrol doon sa mga dinadaanan. Di ba? Lagi may checkpoint. Kinakailangan makalusot doon. Kinakailangan makalampas doon. At sabi ng Bible, we are not wrestle against flesh and blood, but rulers and principalities in the air. Ang sabi ng Ephesians chapter 6, verse 10 hanggang 12. So, kinakailangan natin, we should bind the strong men. Yung lahat ng mga, ito yung nangyayari pag magpe-pray tayo. Binabind natin yung lahat ng mga hadlang, yung lahat ng mga gawa ng kaaway, yung mga plans of the enemies. Yun ang kailangan natin. So, ano ba yung mga strong men? Yan ho yung mga humahadlang sa pagdaloy ng blessing sa atin. Pwedeng, yan ay mga spiritual barrier. Ano ang spiritual barrier? Pwedeng may ginagawa kang kasalanan. Yes, naglilingkod ka nga kay Lord, pero may ginagawa ka namang mali. Ang ginagawa mo hindi nakakalugod sa Diyos, spiritual barrier yun. So, kinakailangan ma-break yun. Kung maaari namang ikaw ay may iniingatan na mga bagay na pinananahanan ng mga gawa ng kaaway. So, we should remove all those things. Mga occultic objects, baka meron pa kayong bala sa wallet, baka meron pa kayong matriangle na may mga mata, alisin nyo na yun, mga pampaswerte, malas yun. No? Ang pampaswerte natin, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Okay? So, pwedeng ang barrier natin ay mental barriers. Kung ano yung pinaniniwalaan mo. Pinaniniwalaan mo mahirap ka, di mahirap ka nga. So, that is mental barrier. We have to remove our old beliefs. Mga mali natin paniniwala, pinaniwala tayo na hanggang dito na lang tayo, hindi tayo ulad kasi pinanganak tayong mahirap tayong mamamatay. So, yan yung mga mental barriers. Pag gano'n ang pananaw mo sa buhay, kahit gusto ng Diyos sa pagpalain ka, babalik ka pa rin sa default. Alam niyo po ba, ang default natin ay kung ano yung iniisip natin. That is our default. So, kaya nga tayo nag-aaral dito ng salita ng Diyos para yung ating isip ay yumaman. So, ang pagyaman ng isang tao, hindi nagsisimula sa kung magkano ang laman ng kanyang bulsa, kundi kung anong laman ng kanyang isip. So, kapag mayaman ang iyong isip, yayaman ka. Sabihin mo sa iyong katabi, malapit ka ng yumaman. Dapat yumaman muna. The way ka mag-isip. Paano ka ba mag-isip? Yan. So, kung ikaw ay gusto mo lagi yung ayuda, mamalimos, hindi ako tutulungan ng gobyerno, we have to change the way we think. Alam niyo po mga kapatid, kinakailangan ma-break sa atin yung mga barriers na yun. And aside from that, yung emotional barriers. Baka may kimatampuhin. Hindi lang nakamayan, ay hindi na ako dadalo, di ba? O pag may tampo ka, ayaw mo magpatawad, niriregaluhan ka ng pansit, ayaw ko, baka may lason yan.
Parang noon, i-reject mo yung mga gift sa iyo, lalo na kung magbibigay sa iyo yung kinatatampuhan mo pa. The hindrances yan, yung mga ganyang bagay. And relational barrier. Diga, pagka hindi maayos ang ating pakitungo sa ibang mga tao, yan, tayo ay killjoy, hindi tayo marunong makihalubilo sa iba. So, malayo sa atin ng blessing. Alam niyo po ba ang mga naiipasok sa trabaho, kadalasan yung merong mga kakilala? Diga, kaya advantage yung nakikipagkilala ka, marunong ka makipag-usap, hindi tahimik ka lang dyan sa kabilang sulok, ayaw mong makimingle. Alam niyo po ba yun yung magiging tulay yun para ikaw ay magkaroon ka ng access doon sa isang bagay na gusto mong marating. Kailangan magkaroon din tayo ng maayos na relasyon sa ating kapwa. Kasi kung lagi natin kaaway natin ang katrabaho, kapitbahay, sino magre-recommend sa atin sa magandang posisyon? Huwag mo sabihin yan, yung suplado yan, yung palaaway yan, tsaka ano yan, mahilig yan makipag-away, huwag natin huwag mo ipasok sa trabaho yan, mapapahiya lang ang kumpanya ninyo, baka kayo mamalugi lang kayo. So, kapag ikaw ay may good relationship to other people, you are highly recommended, di ba? And aside from that, na barrier din yung physical. Yung iba may kapansanan, may mga sakit-sakit. O yung iba naman walang kapansanan, walang sakit, tamad nga lang. Kaya yung katamaran din, barrier yon, physical barrier. So, kinakailangan ma-overcome natin yung katamaran para tayo ay sumagana ang buhay. Then, aside from that na barrier, yung stewardship barrier. So, ang Diyos ay binibigyan tayo lagi ng mga blessing. Ang Diyos ay sapat sa lahat nating pangailangan. Nung ikaw ay kumikita ng 5,000, sabi mo, kulang. Nung ikaw kumikita ng 10,000, kulang. Nung kumikita ka na ng 20,000, kulang. 100,000, kulang. Hindi na kulang yun. Sobra ka na. Hindi ka marunong mag-manage. Kasi pag tumataas ang blessing, tapos tinataasan mo rin ang gastos, wala rin. Hayaan mong tumaas ang blessing, pero yung gastos mo i-lessen mo. Paano ka namang yayaman yan? Panay ang iyong order sa Shopee. Tapos pag dumating na hihingi ka sa iyong mama ng pambayad. Kung ikaw ay bumili ng mga gamit ay lampas doon sa iyong kinikita. So, binibigyan tayo ng Lord ng blessing, pero ba't hindi natin nararamdaman yon? It is because nilalampasan natin yung ating income ng gastos. So, hayaan ninyong lumaki ang inyong income, pero ang gastos kung maaari ay paliitin. So, yan ang karamihang nagiging problema. Kaya tayo naghihirap, kinakapos, hindi dahil kulang si Lord ang blessing, kundi kulang lang tayo sa pag-manage. Okay po? So, let us break those barriers sa ating buhay para ang ating buhay ay maging maunlad at maging masagana. So, ito yung last part ng aking pong share. Ang pamagat, it is God's will for you to live in abundance. Pwede bang sabihin mo sa iyong katabi, it is God's will for you to live in abundance. In abundance. Pag sinabi po natin mga kapatid na abundance, ibig sabihin po, it means having more than enough of something. At hindi lamang naman po yan tumutukoy lagi sa pera. Pag sabing abundance, dapat marami akong pera. Bahagi lang yun, nung abundance. Hindi lang yung dapat mapera ka. Kundi, pag sinabing abundance, lahat ng area ng buhay mo ay gusto ng Diyos na maging masagana. Hindi lang financial, emotional, spiritual, even relational. Gusto ng Diyos na maging masagana ang buhay mo at ang buhay ko at ang buhay nating lahat. Basahin po natin yung sinabi ng Matthew chapter 6 verse 9 to 11. This verse is very familiar to us. At ito ay nung ang Panginoong Hesus ay nilapitan ng kanyang mga disciples para magpa-mentor kung paano daw sila makakapanalangin. At sabi ng ating Panginoon, this then is how you should pray. Hindi sinabi ng Panginoon, ito na lang ang maging prayer niyo forever. Sabi ng Lord, this is how you should pray. Ganito. Ito yung pattern. Ito yung dapat maging direction ng inyong prayer. Ano ba ang prayer na yon? Our Father in heaven. Ama namin, sumasa dingding ka. Yung sabi, Ama namin, nasa liig ka. Ano sabi?
Ama namin, sumasalangit ka. Our Father in heaven, hallowed be your name. Pag tayo ay may hihinging pabor sa ating tatay, sasabihin mo bang, tatay naman ang sama ng ugali. Ang tatay naman ay kasungit. Hindi naman di ba? Bait ng tatay ko. Tatay, anong gwapo ka ngayon? Yung pala, may hihinging ka pala. Kaya pala, pinupuri mo siya. Paglalapit tayo sa Panginoon, ha? Huwag yung agad sasabihin natin kung ano yung mga kailangan natin. Sabihin natin kung sino siya. Bago natin sabihin kung ano yung... Actually, di ba sabi ng Biblia, hindi mo pa sinasabi. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 5, ang iyong mga dasal, alam na eh. Pero dapat ay magbigay galang tayo do sa ating source. So, our Father who art in heaven, hallowed be your name. Sabi ng verse 10, basahin natin sabay-sabay, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Basahin natin yung verse 11. Go, give us this day, or give us today our daily bread. Bakit hindi monthly? Bakit hindi yearly? Bakit daily? Dahil gusto ng Lord, makausap mo siya at ma-encounter mo siya daily. Yung pong mga anak ninyo, pag binigyan ng allowance na pang 1 year, baka hindi na magpakita sa inyo. Mag-a-appear lang yun after 1 year pag ubus na. Pero bakit daily? Kasi gusto ng Lord, daily, nakikipag-communicate ka sa Kanya, tumatawag ka sa Kanya, kinakausap mo siya. Amen? So, one of the greatest way to have an access to the source of blessing is through prayer. Wala namang ibang paraan para magkaroon ka ng access sa heaven's treasure, sa source. Kundi yung magpe-pray ka, kakausapin mo siya. Kailangan makikipag-usap ka sa Kanya. Kailangan mong may communication. Do not disconnect your communication to the Lord. Kahit pa ikay nanlalamig o nanghihina, kinakailangan tayo ay merong connection sa Kanya. At ang paraan para magkaroon tayo ng connection sa langit ay mananalangin tayo. Magpe-pray tayo sa Ama. Yan ang sabi. Sa prayer ng ating Panginoong Jesus, in His prayer, Jesus included the establishment of His kingdom on earth and fulfilling His will on earth. Gusto ng Lord na yung kaharian niya dito sa lupa ay ma-establish. At gusto din niya na yung kanyang kalooban ang siyang mangyari. Hindi yung kalooban ng dyablo, hindi yung kalooban ng kaaway ang siyang mangyari, kundi ang kalooban ng Diyos ang mangyari dito. Dahil meron lagi pong spiritual battle between the kingdom of the enemy and the kingdom of heaven. Between the kingdom of darkness and the kingdom of light. Kaya, kung ang mga anak ng Diyos ay tutungangers lang, walang gagawin, ay yung kaharian ng kaaway ang siyang namamayagpag. Alam niyo po ba, kaya tayo humahayo at nag-share ng salita ng Diyos. Because we are involved doon po sa spiritual battle. Dahil ang dyablo, hinihila ang mga kabataan, ang next generation, ang mga bata sa paggawa ng kasamaan. Bata pa lang ay palamuran na, bata pa lang ay gumagawa na ng kasamaan. So, that is not the will of God. Kaya sabi, let your kingdom come. Kaya nung nagkaroon ng gawain sa Kalit, sa Linok, sa Binmalay, ibig sabihin, dumating na ang kaharian ng Diyos sa lugar na yun. Sa Dulag, may nagbukas si Pastor Bing. Ibig sabihin, dumating na ang kaharian ng Diyos. Doon sa Santa Barbara, sugalan doon. Pero nung magkaroon na ng service doon, ibig sabihin, God's kingdom came on that place. At tuloy-tuloy ang gawain doon. Nagdi-disciple, nangangaral, nagwi-win, inilalapit mo tao sa Diyos. Let your will be done. Ibig sabihin, yun ang will ng Diyos. Ano ba ang will ng Diyos? Ang mga tao ay mailapit sa Kanya. Then, aside from that, Jesus included daily supply of bread sa Kanyang prayer. So, mapapansin natin, mga kapatid, na kalooban ng Diyos na ang mga anak niya, mga kabilang sa Kanyang kaharian at gumagawa ng Kanyang kalooban ay hindi magkulang, kundi may provide ang Kanyang kailangan araw-araw. So, sabi doon, give us today our daily bread. Now, when we say bread, for me,
Hindi lang yan ho yung tumutukoy sa yung inalmusal ninyo kanina, bumili kayo ng pandesal kasi merong nagtinda ng pandesal. O yan, bumili tayong tinapay, sausaw natin sa kape. Ang mga Pilipino kasi, malinis yan eh. Kasi bago kainin ang pandesal, sinasawsaw muna. Hinuhugasan. Tapos, pag ubos na yung pandesal, hihigupin. Yung pinaghugasan. Okay? So, sabi doon, give us this day our daily bread. Hindi lang ho yan yung pandesal o monay o ensaymada na inyong kinain kanina o kahapon na minerienda ninyo. So, yan po ay tumutukoy sa mga mensahe ng Diyos, sa tagumpay, sa kalayaan, sa provision ng Diyos. Tumutukoy din po yan sa pabor ng Panginoon at sa kaligtasan na ating tinanggap buhat sa Kanya. So, meaning, all those things are available in the kingdom of God. At gusto kong malaman ninyong lahat, or when you belong to the kingdom of God, ang kingdom po ng Diyos is not affected by any crisis or recession. So, ibig sabihin kapag nakatap ka sa kaharian ng langit, ay hindi ka affected ng anumang recession o kahirapan. Naku, taghirap ang buhay ngayon, kaya mahirap din ang buhay ko ngayon kasi ang nangyayari ngayon sa aming ekonomiya, down na economy, bagsak. Kaya ang buhay namin mahirap ngayon. Ngayon, pag tinanggap mo yung bagay na yon, ibig sabihin ay pumupunta ka sa kaharian ng mundo. Pero kung sasabihin mo na God is my supplier, God is my source, ibig sabihin pumupunta ka doon sa kaharian ng Diyos. Hindi sa kaharian ng lupa. Hindi sa kaharian ng mundong ito. Papatunayan ko sa inyo na ang kaharian ng Diyos is not affected by any recessions or yung paghihirap sa mundo. Naalala niyo ba nung pandemic? Sino sa inyo dito ang nagutom nung pandemic? At saka ang isa pa, nung pandemic, doon kayo mga nakabili ng lupa, nagkaroon ng mga sasakyan, mga blessing. Pansin niyo po yun? Wala namang mga trabaho iba. Ang isa pang napatunayan ko na kapag ikaw ay belong to the kingdom of God, God is your supplier. Kahit may kagipitan na nangyayari sa natural na mundo. Naalala nyo ba nung bumili tayo ng lupa, wala naman tayong pambayad. Yun ay pandemic. Gipit na mga tao. Pero kung kailan pandemic, doon natin nabayaran. May pinakita lang doon ng Diyos na hindi siya apektado ng kung anong nangyayari sa ekonomiya ng mundo. Dapat yun ang ilagay mo sa iyong isip. Ngayon, pag tinanggap mo sa iyong isip, taghirap ang mundo, kaya matumal ang negosyo, mahirap din ang buhay ko. Yun ang pinaniniwalaan mo, you will receive what you believe. Pero, nasa sa iyong pagpili. Saan mo gustong nakatap ka? Dito, sa kalakaran ng mundo, o doon sa kalakaran ng langit. Kaya sabi, let your will be done on earth. So, yung kalooban ng Diyos. Sabihin mo nga silang katabi, hindi kalooban ng Diyos na maghirap ka dito sa mundo. Yes, will ng Lord na pagdaanan mo yon para matuto ka, pero hindi will ng Lord na maghirap ka. Sabihin mo nga ulit sa Kanya, yung may panampalataya, hindi kalooban ng Diyos na ikaw ay maghikahos. It is God's will for you to live in abundance. Yun ang dapat tanggapin mo, paniwalaan mo, panampalatayanan mo sa puso mo. Yung mega church, yung pandemic noon. Pero kailan natapos yung hotel na pinapagawa ni Bishop doon? During the pandemic. Tuloy-tuloy ang construction. Nung matapos ang pandemic, nakatayo yung hotel. Di ba kayo nagtataka? Kung kailan pandemic, gipit ang mga tao, hindi, ibig sabihin kaunti lang yung kakayahan ng mga tao na tumulong doon na paitayo. Gustong ipakita sa atin ng Diyos na it is not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Kasi kung naitayo yun during the time of your abundance, pwede mong ipagmalaki. Malaki ang binigay ko dyan. Kaya naman natayo yan. Ipinakita ng Diyos na, siya ang ating source. Noong po ako po ay magpakasal. Sabi ng aking uncle, wrong timing naman ang pagpapakasal ni Cleo. Kung kailan wala akong trabaho. Nagtatrabaho siya sa Canada. Naku, okay nasa Canada. Naku.
kahit ako na ang sumagot. Sabi ng mga ibig, naku, wrong timing ang pagpapakasal ni Pastor. Hindi, kung kailan pa naman kami gipit, wala kaming maitulog. Alam niyo, hindi ako nangangamba doon. Bakit? Kasi, ang Diyos ho ang ating source. O ba, natuloy din ang kasalan. Nakakain din naman ang mga tao at hindi nagutom. Pinakita ng Diyos yun. Kung kasi nung panahong sagana ka, kung hindi dahil sa akin, si Pastor Clay, hindi maikasal yan. Hindi, ang kukuha ng glory ay ang tao. Pero kung umunlad ka, ibig sabihin na provide ang pangailangan mo, hindi tao ang tumulong. Kaya sabi, di ba sabi ni Paul, Lord, anuhin mo, pagalingin mo, sa akin masakit na ito, sabi, my mercy, my grace is sufficient for you. Lalong sumisikat ang pangalan ko kapag ikaw ay mahina. Kung kailan ka mahina, saka ako malakas. Kasi, pag ikaw ay malakas, tapos nagtagumpay ka, pwede mo ipagmalaki na dahil mo. Pero kung dumadaan ka sa kagipitang ganyan, may pinagdadaanan ka, at ikaw ay magtagumpay, si Lord lang ang pwedeng mapapurihan at maparangalan doon. So ayaw ng Diyos na kuhanin mo ang papuri at pasasalamat na para sa Kanya. So, dito, mga kapatid, makikita po natin na ang bread ay merong simbolo sa ating buhay. So let's talk about the symbols of bread in the Bible. So I will share to you 6 symbols. Actually, marami yan. Pero mabilisan lang. So, number 1 symbol of bread ay yung pong Rhema words of God. Kapag sinabi po nating Rhema, it is a spoken word that is specific in nature. Ito ay personal na pangungusap ng Diyos sa iyo sa tulong ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng kanyang mga banal na salita. Sa dami kong sinabi dito, dami kong tinuro dito, wala kang naintindihan. Pero merong isang salita, isang sentence na biglang magpa-pop up doon sa mga sinabi ko at yun, hindi mo na siya makalimutan. Sa dami ng mga binasa na natin sa Bible ng mga kwento, hindi nga natin maintindihan. Pero, merong magpa-pop up doon na word. Minsan, lagi mo na siyang nababasa. Pero nung time na yon, bakit biglang naging iba ang dating sa iyo nung salitang iyon? Halimbawa, ako po'y nagbasa ng salita ng Diyos. Isang umaga, ako po'y nagbasa. Ngayon, ako po ay, lagi ko na siyang nababasa, na si David ay nang nagtatago siya doon sa kampo ng mga taga-Kiela kasi nahanap siya ni Saul, ay siya po ay nag-ask kay God. Yung mga Pilisteo, nilusob po sila ng mga Pilisteo. Lalabanan po ba namin ang mga Pilisteo o hindi? Sabi ng Lord, sige, labanan nyo at magtatagumpay kayo. Tapos sabi ng mga tauhan ni David, kung kay Saul nga lang, hindi tayo makalaban eh. Yung pa sa mga Pilisteo na napakadaming yan. So, because of that, si David ay parang nag-doubt. Then, nag-ask uli siya kay Lord ng pangalawang beses. Lord, ano ba? Mag-go ba kami o atras na lang kami? Sabi ng Lord, go! And then, nag-go si David at siya po ay nagtagumpay. Ano ang Rhema word sa akin doon? Ito, ang Rhema word sa akin, ito. Kapag si Lord ay may sinabi, sundin mo, totoo yun. Huwag mong pansinin ang mga sinasabi ng mga negative people. Madi-discourage ka lang. Nakuha po ba ninyo? Yan yun. Ang tawag doon, Rhema words. Maring hindi yun ang dumating sa iyo, pero ang dumating sa akin, may pangungusap. Ang Rhema word, pangungusap ng Diyos sa iyo. At kapag may pangungusap ka ng Lord, daily, mabubusog ang kaluluwa mo. Yan ang tinapay na spiritual para sa iyong kaluluwa. Ang tawag doon, Rhema word. Kaya sabi ng Matthew chapter 4, verse 4, sabi ng Lord, man shall not live by bread alone, but by every words that comes from the mouth of God. Yung words that comes from the mouth of God gives healing, brings salvation, brings hope, brings life. Kaya dapat laging meron tayo noon. Hindi lang yung puro tulpo ang inyong pinakikinggan. Puro mga hearing na mga, kung ano-anong mga hearing na nakaka-discourage. Pakinggan natin ang mga mensahe ng Lord. Through preaching, through reading the Word, or through meditating His Word, or reading louder. So, Rhema words, spoken word that is specific in nature na nagbibigay sa iyo ng sigla
kalakasan. Then, aside from that, yung bread ay it represent victory against the enemy. Sa panahon po ni Gideon, niluso po sila ng mga Madianites. Thousands, millions of Madianites ang gustong burahin ang Israel sa mapa. Ngayon, tumawag ang Diyos ng pinakamahina na tao during that time. At yun po ay si Gideon. Si Gideon po ay naduduwag, natatakot siya, pero siya ang hinirang ng Diyos. Binigyan siya ng Lord ng lakas ng loob para makipaglaban. Kaya lang minsan, dahil nga siya ay isang mahinang nilalang, natatakot din siya na lumusob sa mga kaaway. Ang dami ng mga kaaway nila eh. Sila, kukunti lang, 300 lang sila. Ngayon, sabi ng Lord, para lumakas ang loob mo, ngayong gabi, pumunta ka sa kampo ng mga kalaban. Pinuntahan yung kampo ng mga kalaban isang gabi. At nakimarites doon. Habang siya naan doon sa Judges chapter 7 verse 13, mayroong nag-uusap. Nag-uusap yung dalawang kalaban niya. Mga kaaway nila, nag-uusap. Ngayon, sa pakipag-usap, narinig niya na yun daw pong isa ay nanaginip. Alam mo, kagabi, pare, nanaginip ako. Ano bang napanaginipan mo? Meron daw malaking tinapay. Pagkatapos biglang gumulong dito sa ating tent, wasak ang lahat ng ating mga tent. Durog. Ano ang sabi? Doon. Ano sabi nung kausap niya? Habang nakikinig si Gideon dito sa kwentuhan ng mga kaaway. Sagot naman ng isa, iyon ay walang iba kundi yung tabak ng Israelitang si Gideon na anak ni Joas. Ang Median at ang buong hukbo ay ibinigay na ng Diyos sa kanyang kamay. So ano yung gumulong? Tinapay. Ano yung gumulong doon sa tent ng kalaban? Tinapay. Ano ang explanation? Sila din ang nagbigay ng explanation doon sa dreams. That is the sword of Gideon. Tayo ay ipalulupig ng kaaway sa kanyang mga kamay. So, yung bread diyan, mga kapatid, represents God's victory. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, araw-araw, merong malaking tinapay. Ibig sabihin, hindi maliit na tinapay. Di ba? Ang gumulong, malaki. Ibig sabihin, araw-araw, merong malaking tagumpay na ipinrepare ang Diyos para sa iyo. Take that bread. That bread represents your victory. Then aside from that, mga kapatid, ang nakita ko sa Bible na simbolo ng bread, give us this day our daily bread, ay, ano yung una? Word of God. Pangalawa, ay victory. Pangatlo, deliverance from evil. Noong po si Jesus ay pumunta po sa lugar ng mga Gentile. Pero po nung isang babae na nakabalita na siya ay naroon. Nagkataon na yung kanyang anak ay matagal na palang sinasapian at naghahanap siya ng kagalingan para sa kanyang anak. Nung maalaman niya na si Jesus pala ay nandun sa kanyang lugar, siya po ay pumunta doon at nakiusap. Samantalang nakikiusap yung babae, ay ayaw naman siyang pagbigyan ni Jesus. Kaya sabi ng mga alagad, pagbigyan niyo na yung babae, nag-iiskandalo, ang ingay-ingay. Ang sabi ni Jesus, sa mga anak lang ako ni Israel, sinugo. Ano ang sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus, hindi po pwedeng ibigay, sa verse 27, ang tinapay ng mga anak. Pasin niyo po ba yung word? Hindi po pwedeng ibigay yung bread ng mga anak para ihagis doon sa mga aso. Tingnan ninyo, yung babae tinawag na aso. Ano kailangan ng babae? Deliverance, kalayaan mula sa gapos ng kadiliman para sa kanyang anak. Anong ginamit na term ni Jesus? Bread. So, ibig sabihin yung bread, deliverance. Kaya, bago maka-experience ng deliverance yung mga unbeliever, dapat ma-deliverance muna yung mga anak. Bakit ganun, pastor? Di ba, born again na yan? Ba't tinigay yung pang may karga pala? Ibig sabihin, priority na i-deliverance ng Lord yung kanyang mga anak. Bago yung mga unbeliever. Kaya,
kung merong gawa ng kaaway, ang jablo o may mga gawa ng kaaway, kunin mo yung bread mula sa Diyos. Ibig sabihin yung kalayaan, yung deliverance from the bondage of the enemy. Now, aside from that, ang bread sa Bible ay it represents God's favor. Sabihin natin, God's favor. Kapag sinabi po natin favor, mga kapatid, favor is a great advantage. Sabihin nga po natin, favor, come to me now. Pag sinabi po natin favor, mga kapatid, ito ay something na ibinibigay sa isang tao na hindi niya deserve, pero ibinigay sa kanya. Ito ay biyaya. Pabor lang talaga. Papansin niyo, katulad ng isa nating pastor, hindi naman siya nag-a-aspire ng promotion, pero na-promote siya. Ang dami na po niyang mga kasama sa trabaho na ang tatagal na doon, taon na, 10 taon na, hindi na po promote. Pero siya nakabago-bago pa lang, wala pang 1 taon, siya yung nabigyan ng mataas na posisyon. Ang tawag doon, favor. Dahil ba siya magaling? Dahil ba siya ikang matikas? Hindi nga eh. Sabihin mo sa iyong katabi, kapag pinaburan ka ng Diyos, tanggapin mo. Sino dito ang gusto ng favor ni Lord? Amen. Yung bread, favor yon. Okay. Si Saul, nawala po yung kanilang mga asno, pinahanap ng tatay niya, si Kish. Kung saan sila nakarating noong kanyang alalay, hanggang sa napunta po siya doon sa place kung saan ay naandoon si Samuel. Na siya pala, hindi niya alam na siya pala'y kahit mahina, siya yung pinakamahiyain, pinakatahimik na tao sa kanyang lipi. Ang Benjamin kasi, ang pinakamaliit na lipi. At ang kanila pang pamangkan, pamilya, ang ikangay low class. Pero siya po ang siyang nahirang na siya pala ay magiging kauna-unahang king sa Israel. Ang tawag po doon, favor. Tapos yung hinahanap pala nila, nakita na. At pinropesiyahan siya at siya binuhusan pa ng langis. Promotion, favor, yung promotion sa kanya. Tapos sabi doon sa 1 Samuel chapter 10, verse 3. Ito yung confirmation. Ito yung confirmation na pinagtitibay ng Lord. Yung aking sinabi sa iyo ay mangyayari. Pag uwi mo, may masasalubong kang 3 lalaki sa may malalaking punong Tabor. Papunta sila sa Bethel, sa altar ng Diyos. So, ang isa daw po ay may dalang 3 tupang maliliit. At ang isa ay 3 malalaking tinapay. Sabihin natin, malalaking tinapay. Ano ba yan? Parang ang liit eh. Malalaking tinapay. Sabihin nga po ninyo, malalaking tinapay. Anong dala? 3 daw, malalaking tinapay. At ang isa ay sisidlan na puno ng alak. Sabi ng verse 4, babatiin ka nila. Kita nyo, kaya dapat marunong kang makipagbatian. Huwag kang suplado. Makipagbatian. Sabi, babatiin ka nila at ibibigay sa iyo ang 2 sa dala nilang tinapay. Nahingi ba siya? Hindi naman eh. Pero, ibibigay daw yung tinapay sa kanya. Ang tawag doon, favor. Kapag inalok ka, tanggapin mo. Sabihin mo sa iyo, kapag inalok ka, tanggapin mo. Yun ay kung aalokin ka. Pero pag may pabor, kahit hindi ka hinahingi, may mag-aalok sa iyo. Amen? Sabihin natin, favor, come to me now. So, give us this day our daily bread. Kaya, kapatid, dun sa bread na yon, may pabor ang Diyos sa atin araw-araw. Amen? Lagi nating i-claim, Lord, I claim your favor in my life daily. Then, aside from that, mga kapatid, ang pang-5 na simbolo noong bread na yun, give us this day our daily bread, ay daily provision. Sabihin natin, daily provision. Sabi po sa Exodus chapter 16, verse 4, ano sabi ng Panginoon dyan?
pauulanan ko kayo ng tinapay. Grabe! Sabihin mo sa iyong katabi, uulan. Ng kasaganaan. Kasi yung tinapay dyan, abundance eh. Di ba? Pauulanan ko kayo ng tinapay. Once a year, tama? Tuwing katapusan. Tuwing every other 6 months o every other 3 months. Tuwing December. Yung ba sabi? Ay, Berna. Ay, marami na tayong blessing. Ibig sabihin, sa ber lang sa inyo umuulan? ng pagpapala? Ang nakalagay sa Bible, basahin natin. Pauulanan ko kayo ng ano? Tinapay. Mula saan? Sa langit. So, ibig sabihin, ang mga tinatanggap nating pagpapala, lahat yan sa langit galing. Amen? Hindi sa politiko. Sa langit. Sabi po doon, kailan? Sabi natin, araw-araw, idinideklar ko, uulan ng tinapay. Ibig sabihin, lahat ng pangailangan, araw-araw, ipoprovide sa atin ng Diyos. Pero mayroong sinabi dyan, si God, palabasin mo sila araw-araw. Ibig sabihin, dapat may gagawin ka araw-araw. Kung ikaw ay negosyante, bubuksan mo yung tindahan mo. Kung ikaw ay nagkikliyente, di ba? Maghahanap, pupunta ka doon sa mga kakausapin mo. O ikaw man ay estudyante, ikaw may pahinante, o ikaw may ahente, o kliyente, o pasyente. O ulan ng pagpapala, o ulan ng provision ng Lord sa inyo. At ang blessing, mga kapatid, yan ay pagsubok din, test din ng Lord yan. At susubukin ko kayo kung kayo ay susunod sa akin. Ako'y nasa test ngayon. Anong test? Naghihirap. Akala natin yung pagsubok, yung wala tayong pera, yung gipit. Alam niyo po ba kung masagana ka, test din yun? Mamahalin mo pa rin ba ang Diyos? Paglilingkod ka pa rin ba sa Panginoon? Ikaw ba'y magiging mapagbigay sa Panginoon o maragigig kang maramot? Ikaw ba'y magiging matulungin o ikaw ba'y magiging greedy? Test yun, mga kapatid. Susubukin ko kayo, sabi ng Panginoon. Sabi natin, daily provision. Naalala niyo po ba nung ang mga tao during the time of Jesus ay nasa wilderness sa Mark chapter 8? Kung pauuwiin daw po ng Panginoon, baka mahilo. 3 araw na daw po, wala nang kinakain. Pero ang ginawa ng Lord, kita nyo, dahil yung mga tao ay kasama niya, Jesus provided food for them. Kaya pagka nasa Panginoon ka pala, si Lord ay magpo-provide para sa iyo. He multiplied the 7 loaves. At alam nyo, ang nangyari, nakakain daw po at nabusog. At may Sharon pa. Sabi, tipunin ninyo ang lumabis. At nung iipon, meron daw po naipon na 7 malalaking bakul nga yan eh. Malalaking kaing o malalaking lalagyan. Extra large basket. Ibig sabihin, Monday, may isang malaking kaing. Tuesday, Friday, hanggang Saturday, kaing-kaing na mga provision ang ipibigay sa iyo ng Lord. Amen? Pero dapat ay may gagawin ka. Yung panahon diyan ni Jesus, yung mga tao, hindi humihiwalay sa Kanya. Hindi humihiwalay kay Jesus. Kasi sabi, 3 days ko na silang kasama, wala na silang makain, pero hindi sila umalis. Then, Jesus provided food for them. Kaya sabihin mo sa iyo katabi, if you want Jesus to provide all your needs, huwag kang hihiwalay sa Kanya. Okay? Then, last, symbol ng bread, nakita ko sa Bible, ay salvation of our soul. So, yung bread, hindi lang material, Hindi lang material na pangangailangan, kundi yung mga spiritual, higit sa lahat, yung ating kaligtasan. Dahil sabi ng Biblia, sa Mark chapter 8, verse 36-37, anong mapapala ng isang tao, makamtan man niya, ang yaman ng buong daigdig, nasa kanya lahat ng pera ng buong mundo, pero hindi siya saved, hindi tinanggap si Jesus, sa impyerno siya pupunta. Pero, ang sabi ni Jesus sa John, chapter 6, verse 50 hanggang 51, narito ang tinapay. Kasi nyo, tinapay na naman ang ginamit. Pero yung tinapay na yun, na tinutukoy niya, siya
Siya yun. Sabi dito, narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamamatay. Talinhaga. Ang sinisimbolo ng tinapay diyan, hindi literal na tinapay na loaf bread, kundi siya pala mismo yun. Ang sabi ng verse 51, ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay. I am the bread of life. Na bumaba sa langit. Ha? At mabubuhay daw, magpakailanman ang sino mang kumakain ng tinapay na ito. At ang tinapay ay ang aking katawan na ibibigay ko upang mabuhay ang sangkatauhan. Hindi mag-gets nung mga kausap niya. Malibang kainin ninyo ang aking katawan at inumin ang aking dugo. Hindi kayo makakapas sa kanila. Ano yung cannibal kami? Magiging cannibal kami. Niliteral. Kaya pagka tayo ay nag-Holy Communion, di ba? May bread tayo dito, may juice tayo dito, kumakain tayo ng tinapay, kainin natin. May simbolo yun. We took that bread at ibig sabihin nung kinuha mo yung tinapay, tinanggap mo yun sa iyong buhay, ibig sabihin yan, tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, sa iyong buhay, bilang Panginoon mo at sariling tagapagligtas. Sinasariwa lamang natin lagi sa ating alaala na si Jesus bumaba dito sa lupa para ako'y iligtas, tubusin sa aking mga kasalanan. At iinom tayo ng Diyos, nilinis ako ng dugo ni Jesus sa lahat ng aking mga kasalanan upang ako'y mamuhay sa kabanalan. So yung bread dyan, mga kapatid, ay tumutukoy sa ating kaligtasan. Nung tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas, tayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya, yung kumakain ng pandesal, yung kumakain ng loaf bread, namamatay. Di ba? Namamatay. Nung kumain ika ng mga tinapay, yung inyong mga ninuno, doon sa ilang, namatay silang lahat. Pero yung tinapay na aking ibibigay, pag kinain ninyo yun, kayo'y mabubuhay, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, yung tinapay na yun, yun yung kaligtasan na iniaalok ng Diyos para sa ating lahat. Na dapat ay tanggapin mo rin yun. Kaya sabihin natin, Lord, give me a bread daily. So pag sinabi natin, give us this day our daily bread, hindi lang pera ang pinag-uusapan. Tumutukoy sa mga salita ng Diyos, sa tagumpay, tumutukoy sa deliverance, tumutukoy sa mga salita ng Diyos, sa pabor at sa kaligtasan. Amen? Kaya mga kapatid, bilang pagwawakas natin sa ating pong theme ng tapping into God's heaven's treasure, ilagay natin sa ating puso at sa ating isipan. I-remind natin lagi ating sarili that it is God's will for us to live an abundant life. Sabihin mo nga sa iyong katabi, will ni Lord na tayo ay mabuhay na masagana. Sabi sa John, John chapter 10 verse 10, the thief does not come except to what? To steal and to kill and to destroy. Sino yung thief diyan? The devil, ang isa sa mga titulo, aka ni Satanas, ay siya'y magnanakaw. Kung sinasabi ni Satanas na meron siyang ibinibigay na kayamanan, hindi yun kanya. Nakaw lang niya yung kay Adan. Actually, iyo yun eh. Para sa iyo talaga yun na inilaan ng Diyos. Ninakaulaan ng kaaway. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Kaya pala pumunta ang Panginoon dito. Kung ang demonyo gusto kong paghirapin, gusto kong gawing dukha, si Jesus pumunta dito para maging masagana ang buhay mo. Yun ang gusto ng Panginoon. Pero ilalagay sa iyo ni Satanas, pinakaluman akong mahirap ka, tsaka alam mo, makamundo ka, tsaka ako, mawawala ka sa kabanalan, pagka kiniging masagana. Pero yung mga anak niya, gusto niyang maging masagana sa pamagitan ng kasaganaan ng mundo para naman malayo naman din sa Diyos. Pero ang totoo noon, mga kapatid, kalooban ng Diyos na ang kanyang anak ay maging masagana. Sabi sa 3 John, chapter 1,
Verse 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things. Sabihin mo nga sa kanya, I pray that God, ano yan? May prosper you in all things. Hindi lamang sa pera, hindi lang sa natural, kundi sa spiritual. In all things. Sabihin mo nga sa iyong katabi, God wants you to prosper in all things. Kita nyo, I pray that you may prosper in all things and be in health. O, kita ninyo, yung prosperity, hindi lang sa material, laging material, kundi maging healthy din tayo, gusto ng Diyos. Dahil the blessing of the Lord make us rich and He had no sorrow with it. Kasi hindi mo din ma-enjoy ang mga blessing na ibibigay sa iyo ng Lord kung maraming pambili ka nga ng pagkain, hindi ka makakain. So, I pray that God may prosper you in all things and be in health just as your soul prosper. So, before na mag-manifest ang prosperity sa buhay mo in the natural, ang una muna ay dapat mag-prosper ang iyong kaluluwa. Kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, binubusog natin ang ating isip ng salita ng Diyos. Kasi, nung hindi pa tayo na born again, ang mga laman ng ating isip, nako, kahit ako'y magdildil ng asin, basta ako, walang inaargabya ng tao, nako, basta ako may kinakain 3 times a day, mahalaga, ako'y walang inaargabyan. Di, ikaw ay nabubuhay lamang sa tinatag na crumbs. But I am telling you, God can give you more than crumbs. Mag-prosper muna ang ating isip. Magbasa, mag-aral, makinig. Magiging prosperous ang ating isip. At pag prosperous ang iyong isip, makakaisip ka. Kita nyo, ba't kayo nakakaisip ng mga magagandang ideas, negosyo, na hindi mo naman naiisip dati yan? Kasi merong nabuksan sa iyong isip para mag-business ka. May nabuksan sa iyong isip para maging maunlad ka. Nagkaroon ka ng skill na develop sa iyong ability. Okay? So, mag-prosper ang ating soul. Mag-prosper muna dapat ang ating soul. Mag-aral kayo, mga kabataan, makinig kayo ng training. Ang pag-ubusan ninyo ng oras, hindi yung puro laro. Ang dami din pwedeng pag-aralan, how to earn. Kahit nasa bahay, aralin ninyo lahat yung. Hindi yung puro drama lang yung pinanonood. Hindi nakapagpapayaman ng kaluluwa yun. Puro batang kaya pang puro awayan, barila, mga ganyan. Hindi nakapagpapayaman ng ng kaluluwa. Makakainis nga minsan kasi yung bida, lagi na lang inaaway. Di ba? Ang ating pong pag-aralan, aralin, paano tayo matututo kung hilig mo magluto? Ang daming pwedeng matutunan, madidevelop paano magiging excellent ang iyong pagluluto. How to earn using your phone in a right way. Yung mga ganun. Pakinggan mo yung makapagde-develop sa iyong isip, pagpapayaman ng iyong isip, kung anong iyong linya. O katulad ko, sa pagtuturo, sa pag-share, paano ko madidevelop pa ang aking sarili? Mag-i-increase ang aking vocabulary so that I can speak hindi lang para sa mga children. Pwede rin ako sa mga youth o sa mga business people. Kahit hindi ako negosyante, pinag-aaralan ko ang mundo nila. So kung ang pag-aaral mo lang hanggang dito lang, hanggang doon lang yung tao na iyong mga maabot. So kinakailangan nating mag-prosper ang ating mga kaluluwa. Paano magpa-prosper ang kaluluwa? Magbasa. Mag-aral na andyan na ang ChatGPT. Magtanong ka na kahit na anong tanong sasagutin ka. Ewan ko naman, pag hindi ka pa natuto, ay tamad ka na lang siguro. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mag-prosper ang iyong kaluluwa. Okay. So, before I end, mga kapatid, I will share to you 3 important proofs. Pag sinabing proofs, patibayan o patunay na gusto ng Diyos na ang ating buhay ay maging maunlad. Number 1, if the Father gave His beloved Son to save us, He is able to give us everything we need.
kung naibigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak kaysa isahang anak para iligtas tayo sa ating makasalanan, kaya rin niyang ibigay yung lahat ng ating kailangan. Minor na lang yun. Yung kailangan natin sa araw-araw, minor lang yun eh. Kung ikaw nga, naibigay sa iyo ng Diyos yung salvation ng libre. Actually, no amount of money and material things can save us sa kaparusahan sa impyerno. Pero binigay lang sa atin ng libre ni God sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Ay kung naibigay nga yun, yung pa kayang kailangan natin sa araw-araw. Yung pa kayang pampaaral mo sa iyong anak. Yung pa kayang pambili mo ng lupa o pampatayo mo ng bahay, sabihin mo sa iyong katabi, kayang-kaya ni Lord, ibigay sa iyan. Basahin niyo yung Romans chapter 8 verse 32. Kung naibigay daw ang kanyang minamahal na anak, hindi ba niya kayang ibigay ang lahat ng bagay? Di ba? Naibigay nga si Jesus, di yung pang-tuition ng anak mo. Yung pang-review ang hindi kayang maibigay sa iyo. Yung pang-pambili ng lupa ang hindi maibigay sa iyo. Sabihin mo sa iyo katabi, kayang-kaya ni Lord. Then aside from that, another proof. Pangalawang proof. Because of His grace, Jesus became poor so that we might become rich. Biyaya. Dahil sa biyaya, si Jesus na mayaman, naging mahirap. Inako niya na maging mahirap. Ginusto niyang maging mahirap. Para daw tayo yumaman sa pamamagitan ng kanyang pagiging mahirap. Kita ninyo yun. Parang yung kanyang yaman, pinasa sa atin at yung hirap natin, kinuha niya. Basahin ninyo po ang 2 Corinthians chapter 8, verse 9. For you know the grace of God, the grace of our Lord Jesus Christ, though He was rich, ano daw siya? Rich! Yet, for your sake, He became poor so that you, through His poverty, might become rich. Kaya sabihin ko sa iyong katabi, gusto pala ni Lord maging rich ka. Ibigay mo sa Kanya yung iyong kahirapan at yung inaalok niyang kasaganaan ay kuunin. Do not embrace poverty. Give it to the Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, exchange your poverty to Jesus. Yes. Last. Sino dito ang naniniwalang siya'y anak ng Diyos? Anak ba ako ng Diyos? Tinanggap mo ba si Jesus? John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. So, tumanggap ka ba kay Jesus? Sino sa inyo tumanggap kay Jesus o ni-reject nyo si Jesus as your Savior? So, kung tinanggap mo si Jesus, ang tawag sa iyo ay child of God. At bilang anak ng Diyos, may karapatan. Meron kang karapatan. Ay, ang tawag ho dyan ay spirit of adoption. Inadapt ka. Hindi naman talaga tayo tunay na anak ng Diyos. Sino ba ang tunay na anak ng Diyos? Si Jesus. Pero tayo inampon. We became a child of God nung tinanggap natin si Jesus. Ang tawag po doon is spirit of adoption. Pag ikaw inadapt, sa batas, pag inadapt ka, hindi mo tatawagin, oy, ampon, pumunta ka nga dito. Hindi mo tatawagin ampon siya, kahit hindi, ayaw mo pa nga sabihin ampon siya, di ba? Ayaw mong ipaalam, baka magtampo siya. Tinatawag mo siyang anak, itinuturi mong anak. Kung anong mamanahin, nung tunay na anak, yun din ang mamanahin nung iyong inadapt. Di ba ga? Kaya, sabi po doon, tayo ay naging anak ng Diyos. Kailan nung tinanggap natin si Jesus? At ang sabi ng Romans chapter 8, verse 17, basahin niyo ng malakas. At yamang mga anak, ano daw tayo? Ano daw ikaw? Ang sabihin mo, grabe. Tagapagmana ka pala. Ngayon ko lang nalaman. Sabi daw, tayo ay tagapagmana. Nino? Ni Marcos? Ni Ayala? Tagapagmana kanino? Ni Elon Musk? Tagapagmana ka ng Diyos. Ibig pag sinabi tagapagmana ka ng Diyos, ikaw ang tagapagmana ng may-ari ng langit at lupa. So kung tagapagmana ka ng may-ari ng langit at lupa, ano ikaw? Di mayaman ka. Tagapagmana kang kasama ni Kristo.
Kaya mga kapatid, muli sinasabi ko sa inyo, it is God's will for you to live in abundance. All you have to do is to tap yourself in the source of the real source of abundance. Oh, sino dito gustong magkaroon ng access sa langit? So rise up and let's tap ourselves into the kingdom of heaven. Kung ikaw ay tatalikod sa Diyos, ikaw ay hihiwalay, ikaw ay magbabackslide, lalayo ka sa mga gawain, you are totally disconnecting yourself to the real source. Yes, nagseserve ka kay Lord, may pinagdadaanan ka, kakapusan, kagipitan, kahirapan. Alam niyo mga kapatid, tuloy lang tayo kay Lord. Kapit lang. Totoo ang salita ng Diyos. Minsan, lumapit si Peter kay Jesus. Sabi niya, Lord, iniwanan namin ang lahat just to obey you, just to follow you, just to follow your command. Sabi ni Jesus sa kanya, tandaan ninyo, walang nag-iwan ng bahay, ng lupa, ng mga mahal sa buhay, nagsakripisyo para maglingkod sa akin, para ipangaral ang salita ng Diyos na hindi tatanggap ng makaisang daang ibayo sa buhay na ito. At buhay na walang hanggan sa darating na panahon. It is God's will for you to live in abundance. Poverty is a curse. Do not embrace it. Do not romanticize poverty. Poverty is belong to those disobedient people. But abundance belongs to the children of God. God, I pray right now. Sige, magdeklara ka ng kung anong gusto mong mangyari sa iyo. Ngayong nalaman mo na kalooban ng Diyos yan, yes, itakwil mo ang kahirapan. Itakwil mo ang kahirapan. Huwag mong i-embrace. Yes, kung dumadaan ka sa kahirapan, paniwalaan mong malalampasan mo yan. Hindi ka mag-i-stay dyan. You will never stay in poverty any longer. The Lord will open the windows and doors of heaven to pour out His blessing. Dumadaan ka lang dyan dahil may learning. Meron kang mga testing na kailangang maipasa. May mga kailangang maipasa ka. Mayroong mga learnings na kailangan mong matutunan at malaman when you are passing into sufferings and poverty. But the will of God and purpose is not for you to stay there, but to teach you something. Yes, mag-declare ka sa iyong sarili. Aangat ang buhay mo. Makakatulong ka sa iyong pamilya. Makakatulong ka sa ibang tao. Makakatulong ka sa mga gawain ng Panginoon. Yes, uunlad ang iyong pamumuhay. Sige, mag-declare ka. Kapag bubukas ka ng mga negosyo, magba-branch out kayo kung sa inyong mga negosyo. Sige, mag-declare ka. Uunlad ang iyong buhay. Yes. Mag-declare ka ngayon. Money, tawagan mo for the sake of the kingdom of God. Come to me. Yes. Para ako'y maging kasangkapan ng Diyos para makatulong sa gawain ng Panginoon. God wants you to prosper in a right way. Lord, idinideklara ko lahat ng bread na kailangan ng iyong mga anak dumating in Jesus' name. Dumating ang tinapay, ang opportunity. Let the bread of God coming from heaven come down right now. Yes, yes, ang Rhema words, ang victory, ang favor, ang provision, salvation. Oh, hallelujah. Paulanan mo sila ng mga tinapay. Idinideklara ko sa oras na ito, walang mga JA1 people na nandirito na maghihikahos. Idinideklara ko, mag-uunlad ang kanilang buhay. Magiging testimony ito sa mga tao, kamag-anak nilang hindi nakakakilala sa Diyos, na pamula nung sila'y makakilala sa Panginoon, na iba ang takbo ng kanilang mga buhay. In Jesus' name, I declare it by faith. Ang mga estudyante nandito nag-aral, magiging
professional sila, makakapagtapos sila ng pag-aaral, magiging mga negosyante sila in Jesus' name. Oh, hallelujah. They will become a righteous leader of this land, oh God. Thank you, Lord. Yung mga nagsisilbi sa pamahalaan, oh God, they will become a symbol and source, oh God. They will live in righteousness and favor of the Lord. I declare favor of the Lord sa mga naglilingkod, nagsisilbi sa aming bansa in Jesus' name. I declare favor of the Lord. God, yung pabor ng tinapay, ipagkaloob niyo po sa kanila yung promotion in Jesus' name. Yes, sa mga school, nag-work sa school in Jesus' name. Sa mga estudyante, I declare favor of the Lord. I declare bread coming from heaven be upon them. Yes, anumang klase ng kanilang trabaho, Lord God, dinideklara ko ang pagpapala ng Diyos ay kanilang maranasan. We are tapping ourselves into the treasure of heaven, oh God. Pwede ba tayo manalangin, sabihin natin, Panginoong Jesus, salamat po sa mga tinapay na aking tinanggap sa araw na ito. Gamitin mo po akong pagpapala para makapagbahagi ng tinapay sa ibang tao. Maraming salamat. Bless my life daily in Jesus' name. Amen and amen. Palpak po natin si Lord.